Kaya sabi ko, kailangan ko maging matatag dahil sa mga bata. Kasi ako na lang talaga magpaano nito eh, pataguyod. And we just had our first baby. I have 4 kids. Ngayon, 18 na kasi ang anak ko. So, sobrang saya ko na pag-uwi ako sa bahay. Nandun pa rin yung, nakala mo baby siya. Pag umuwi ako galing sa trabaho, ang lambing nila. Super excited umuwi na parang you're always looking forward to something. Pag nauwi ako, nilalaro ko yun eh. Laging kalaro ko yun eh. Kinasal kami nung asawa ko 2023. We've been trying pero hindi agad nabuo si baby. Medyo may lungkot ng konti. Tapos bigla kami na surprise. Pag PT namin, uy, grabe yung tuwa namin. Since super talaga kasi hindi namin expected yon. Prayers answered. Kung manganganak ang asawa mo, yung kaba natin talaga. Hanggang langit talaga yung ng puso mo. Parang siguro nga yung tibok ng dibdib mo, maririnig pa sa ilalim ng lupa. Anong araw niyan talaga, ilang hospital, 5, wala talagang mapuntahan. Naligaw ako, yung doktor nakaaway ko. Pinapirma ako kung sinong mabubuhay. Asawa mo, o hindi ako pumirma. Sabi ko, buhayin niyo po, gawin niyo pong lahat. Naawa ko sa asawa ko eh. Hirap na. Kinapalan ko na yung mukha ko, ganyan ako ng ganyan. Oh, Lord! Lord! Mag-ina ko, Lord! Nag-uwi ako ng probinsya, natagalan ako doon dahil nagkaroon ng Yolanda noon eh, sa summer eh. Yun na, ang pundar namin ng asawa noong time na yun, nawala. Pati yung nanay niya, nahigop sa ng laki ng dagat, tubig. Ang napukusan ko yung mga anak ko kasi alam ko siya, kayang-kaya niya yun, pero yung pala, bigla na lang nawala sa mga paningin ko. Kaya sabi ko, kailangan ko maging matatag dahil sa mga bata. Kasi ako na lang talaga magpaano nito eh, pataguyod. Kailangan maging matatag ka. Kasi susubukin ka ng panahon eh, na hindi mo alam kung ano mangyayari. Yung pagmulat ko sa umaga, pagising ko ng umaga, tapos pagtingin ko sa kanya gano'n, paglingon ko sa kanya, pagkakatinginan kami sa mata, tapos ngingiti siya na sweet. Very rewarding. Napupuno yung yung puso ko ng parang very, very warm feeling. Ang lambing nila ang naghahampas sa akin para maging matatag ako at yung parang sumipag, yung masayahin lagi ako, nalilimutan ko yung mga problema. Pag nakakirinig ko yung baby ko umiiyak, parang gusto ko tulungan na agad. Ngayong pasukan, yun, first year college siya. Ganon lang pala. Ang tagal ko na sa Transcom, tapos ikaw, dalaga ka na. Parang provider na si Transcom. Napunta ako ng Transcom, ang daming oportunidad na naitulong. Yung sa previous talaga, minimum lang. Pero dito, nagulat ako, maraming mga benefits. Nakakuha rin ako ng motor dahil dito kay Transcom, pan-service ko. Napapag-aral ko yung magka-college na ngayon. Dahil din kay Transcom. Lagi kami nagpepedya, covered siya ng HMO na Transcom. So makakalis pa yun sa mga gastusin mo. Thank you nga din sa HR natin. Di ako nahirapan mag-process nung HMO ni Anya. Sabi ko, napakabait ng mga personnel natin ng Transcom. Few days lang, approved na. May HMO na si Anya. Wala pa siyang alam, may HMO na siya. Pag dumarating na ang December, nakakatanggap sila ng hanggang ngayon yung mga regalo nila dito sa Christmas Hope. Nitanong nila, Papa, saan galing to? Doon sa work ko, sa Transcom. Ang galing ng boss mo. Mga ganun yan sa akin eh. Mga ganun. I would really like to thank my managers as well. Kasi very, sila, understanding kapag kailangan ng anak ko. Everyday yan ako tinatanong dahil dyan sa childcare na yan. Sabi niya kasi nagugustuhan niya lagi dyan. Kasi meron sa mga toys na nalalaro niya. Tapos doon sa malaking TV, nakakapanood siya. Maganda kaya everyday yan nagtatanong sa akin na, Pa, kailan ako uli punta doon? Yung pangaral ko sa anak ko na ako, hindi naman akong perfecto na tatay. Pero kung hahanap ka nung mapapangasawa mo, yung siguro mas ahead pa rin sa akin. Tingnan mo ako. Ano lang ba naman tinapos ko? Siguro nakarating ako kay Transcom through experience na rin lang. Tapos sumagot. Hindi pa, para sa akin perfect ka na.